kaibigan, welcome back. Narito ako ngayon sa isang parte dito sa town namin, kung saan isa ito sa mga pinakamatarik na hindi pinakamatarik, isa sa matatarik na lugar along Bayview Avenue, malapit na sa town ng Aurora. Madalas ako dito pag naabot ko yung tuktok, nagpapahinga ako for some reason dahil nire-reminisce ko yung mga panahon kung saan yung aking classic cruiser na nakita nyo naman ay halos mamatay-matay ako na umakyat dito dahil 6 gear siya. Okay, nilipat ko na. Ito yung ating bisikleta, may ilaw tayo, napakaganda niya kaibigan, maraming settings. Ito ang gusto kong settings nagkumikislap siya. Apply sa bisikleta okay lang, pero huwag nyo gagawin niya sa mga kotse ninyo, lalo pat na tumatakbo kayo. Again, yung hazard, yung four-way lights, yung pag-blink niya, pag-hazard, gagawin nyo lang yung kung completely stop ang kotse ninyo. May ibang circumstansya na po pwede yon, tulad ng may sira, tumatakbo pa rin kayo, pero dapat talaga maingat kayo dahil apply lang talaga yan kapag disable or nakatigil ang sakyan nyo sa busy roads. Dito sa bisikleta hindi masyado, kaya that's fine. I'm talking about sa sakyan mismo, sa ating mga motorista. Ito siya, pakislap-kislap, nakatungo siya ng konti para hindi mabulag yung kaharap natin. At ito yung pinakatuktok niya kaibigan. May bus stop din dyan. At ayun, nandun yung susum natin Tingnan natin kung maganda yung weather. Maganda yung weather ngayon, clear skies. Mostly partly cloudy, pero okay. Ito na yung mga packet ng mga sasakyan. Alright. Pro ang gamit ko na Samsung. Yan ang northbound. Facing north tayo, at sa likod ko, yan yung papuntang Toronto, southbound. Again, kanan, east, west naman yung kaliwa natin dito. Importanteng malaman nyo yung mga direksyon. Tinuro sa akin ni Lolo Tony yun, direksyon. Sabi niya, Utoy, sa atin, kaliwa kanan, atras abante, diretso, likuran, dito Utoy. Pag-aralan natin, ituturo ko sa iyo ang mga direksyon, east, west, north, south. At yun yung bagay na importante talaga, dahil mahalaga yan kaibigan, mahalaga dahil pag nagbibigay ng direksyon yun ang gamit nila. Golf course nga pala yan. At dito may nagtumatambay ng mga pulis, dahil pababa to, natetem ka magpabilis. Ito nga, kung babalik ako dito, pabulusok na yan. Kaya sa mga veteranong siklista, even sa atin sa mga kababayan ko sa Pilipinas na nagbibisikleta, mga siklista, pumapadyak, easy money lang to sa inyo, sigurado. Itong lingkod ninyo kahit sanay sa gawain, active, outdoor, very active, iba pa rin ang bisikleta pagpaahon, ibang hatak niyan. Kaya pag nasanay kayo talaga dito, talagang napakaganda na endurance ninyo. Para sa akin, mas mabuti pa yan kaysa sa gym. Again, wala akong sinasabing masama sa gym. I'm just saying, para sa akin, mas marami itong may dudulot sa iyo, almost buong kabuuan ng katawan mo. That's all. Just my 2 sentimo ko lang yun. Ano bang gagawin natin dito? Dahan-dahan. Yung pannier, gusto ko ng pannier kahit isa lang. Pero picky ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung pwedeng gawing bag, we'll see. Pero syempre, kung magkaka-pannier tayo, kailangan nating may rear rack. Yun ang gagawin ko. Front rack mas gusto ko rin dahil pwede akong gumamit ng bag, yung mga parang
yung mga para mga satchel, di ba? Pero kabuuan nito, ang huli nito, ang gusto ko talaga, dalawang rack, harap at likod. May pannier ako, meron akong maliit na basket, lalagyan naman ako abubot, tubig, alam ko may tubig na ako dito, pero yung mga suksukan, parang suksukan ng mga lapis, or mga kang ano na abubot, candy, nandito siya parang pouch siya, wala akong alam sa termino niya At syempre, may ilaw na tayo, at yung rack na gusto ko dito, ay yung nakaprotection yung pannier, just in case gusto ko mag-pannier din sa harap. At yun na ipapatong nyo dito yung bag ninyo, yung like a satchel type kind of thing. Yeah. Oh yeah, fender. Absolutely, we gotta have a fender. Dahil nakikita ko sa akin na magdadala ako ng kapote nito. At syempre, fender dahil ay natin babasa ang likod natin. Dahil tatamaan tayo ng ulan sa mga darating na mga panahon. Kung hindi man taon na to, hopefully ngayong taon na to, ay next year. Dahil seryoso talaga tayo magbisikleta. Ano pa ba? Maybe a little bag. We'll see. Pero yun ang mga main kong gustong magawa. At syempre, yung magandang lock. May napupusuan akong lock. Talagang it will take you ilang discs? 7? Sabi nila 6, 7, 8 discs bago mapuput yun, bago nyo maputol na yung lock. And that's kryptonite yata ang tawag nun. But man, it costs almost as this bike. $500 yata yun Canadian, or maybe US bucks yun, not sure, pero it is expensive. And we only bought ito lang, binili lang natin to sa KJG second hand, 650. And hindi ko alam kung ma-justify ko yung presyo na yun, pero if you wanna keep I really wanna keep this bike, kaya titingin tayo ng magandang lock. Yeah, it's a touring bike. Sa mga nagwa-wonder sa inyo, bihira ito, lalo na sa Pilipinas. Kung napadpad kayo dito sa channel ko, this is Opus ang kumpanya niya, Opus. At ang sa mga modelo nila itong Legato ito, merong, I believe ang Legato ngayon ay steel or bakal. Ito ay aluminum. It's 2009. I believe this is 2009. May nilagay ako 2008, naging 2005, naging 2010, pero I believe this is 2009. Dahil yung 2010 steel na yata At well, not steel, pero ang eksaktong kulay nito at yung mga design ay nasa 2009, kaya I assume this is 2009. Again, it's a 3x9. Wala akong masyadong alam, kaibigan, kaya alam ko may granny gear siya. At wait, ito dito ay I believe that's 30, 42, 52. I'm not so sure. 30, 42, 52 yung kanyang chain ring ba ang tawag yan. Ito naman ay not sure, maybe 32 teeth. At yung pinakamabilis niya, yung pinakamaliit is 11. It's great for climbing uphill, sabi nga nila. It's almost ito kung may ka-categorize daw nila ito, it's almost as nasa category na siya ng mountain bike. Yung mga gears niya, talagang pang-ahon. At sa speed, dahil magaan siya, it's only about 23 pounds I believe. Not so sure, it's 23 pounds. Kaya so it's nandun siya sa, pwede nga siyang perfecto sa road. Not exactly road bike, pero nga it's a touring bike. Kaya maganda siya. Ang tires niya is 35C, 54 naman ito, medium size, 54. Kaya perfecto sa akin. Although yung una, in-upgrade ko yung stem, dahil ang stem nito ay mahaba at not so hindi masyadong angled. Kaya halos kung makikita niyo sa mga luma kong video, naka-stretch talaga ako. Kaya hindi komportable. Ngayon komportable siya, pero I think it could use a little bit of tweaking. Now, sabi nga nila, nung pumunta ako dito sa isang bike shop, sabi nung may-ari sa akin, you could use wrap. Sabi ko, yeah, something na I would consider. Yeah, yun lang.
Very simple lang daw yung aking isa cantilever ang tawag nila. Okay? Isa sa mga simple yet effective na preno. Though sabi niya, will be nice kung mag-upgrade ako kung magro-road talaga ako dahil mas maganda raw yung yung sinundan nito, which is rim brakes, not sure. Meron pa silang yung disc. I'm not gonna right now, ayoko i-consider yon. Don't wanna do any maintenance. I heard there's some maintenance na kailangan mo ron eh. Yeah, again, this is my bike. Yeah. At marami pa tayong pupuntahan dito. Okay kaibigan, sadyang gumagabi na. Yung nakita niyo dumadayo, nakita ninyo dito. Yung guy na yon. Sorry, mauga. Kanya pa siya pabalik-balik. I think yun yung workout niya. Alright. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Keep biking. Stay active. Take care. Pabo. May pabo sa golf course. Buti na lamang nasa kabilang kalsada ako. Across. Dahil kung hindi, nako, hahabulin tayo sigurado niyan. Pabo.